In an ambush interview last Thursday in Bataan, the President himself used the term crisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. So we are adjusting well. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Actually, napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. And so we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far, kahit papaano, we will be able to soften the blow. Ika nga. Basta we want to keep as much as possible, huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food, and so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang paghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa rin hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike,
dadagdagan naman natin ng tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalong-lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week makasama ang kanilang mahal sa buhay. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek, at what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, does the policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Parang lumalabas kasi Yusek na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies, nakuha nila sa mababang halaga pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Actually, napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. Okay, under the regulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices. Primarily mean of Platts Singapore or MOPS sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting, no? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. So, kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law, oil deregulation law. So, yun po ang umiiral
pump price reflect current global market conditions. Ha? So, hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So, ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong hindi na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin nung Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially
ng Crisis Committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag ka mo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yon sa ibang pangangailangan nila. And does the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy? Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po, we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, and I quote, "In the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches." End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng crisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan.